no? My name is Melody Constantino and tama po si Mentor Elman. I'm a former call center agent. Ayan. So, ano po ba yung journey ko or background ko before po ako napunta sa ating industriya, no? For 5 years po, I've been working as a BPO employee and before po yan, nagkaroon na rin ako ng work sa Jollibee, nagtrabaho din po tayo as factory worker until napunta po tayo sa call center industry. Alam niyo po ba mga men, sino po ba dito yung nasa BPO? Pag kasi nasa probinsya ka, pag ang trabaho mo call center, feeling mo mayaman ka na. Alam mo yun, parang sosyal. So, nung pagka-graduate ko po ng high school, pinag-pray ko po na sabi ko, Lord, sana maging call center agent ako kasi parang feeling ko doon ako yayaman, no? So, ayun po, no, ang ginawa ko po, nag-apply po ako na nag-apply ng mga company until meron pong isa na tinanggap ako at chinaga na ma-hire ako, no? Wala siguro silang choice, no? Bakit po? Back then, ito po yung itsura ko that time, no? Sobrang neneng, high school graduate, no? And sobrang, alam mo yun, enthusiastic ako dun sa industriya na akala ko ito na talaga yung chance para matulungan ko yung family ko since I'm a breadwinner, no? Natatawa po ako noon, hindi ko malilimutan, during our first orientation, parang alam po yan ng mga nasa call center industry, no? Magpapakilala ka ng sarili mo and tell me about yourself, bakit mo nagustuhan tong mag-apply, ganyan. Alam nyo yung sinabi ko po that time, I'm Melody De Los Reyes and this is my dream to become a call center agent. Alam niyo po mga mens, yung mga katrabaho ko, nakasabayan ko sa orientation, nagtawanan. So nagtataka ako, bakit sila tumatawa? Tapos, nung umupo na ako, tapos na akong mag-share, sabi ko, bakit sila tumatawa? Tinanong ko po yung tenured, which is matagal na siya sa BPO industry. Sabi niya, tingnan ko na lang kung masabi mo pa na pangarap mo pa yung call center agent for after 5 years. So, ako naman, keber lang, sige, okay lang, no? Until na, ayun na nga po. Dahil nga po, isa sa mga dream ko na trabaho ang call center agent. Isa po ako sa pinakamasisipag. Ito po, picture po yan ng aming login system. Hello, Mentor Step, no? Na-miss mo na ba yung ating ano? Diyan ka po magla-login. Alam niyo mga mens, ang time po namin, 6, 7 p.m. yung aking shift. Pero 1 p.m. pa lang nagla-login na ako. Takot po ako ma-late, 'di ba? Kasi sa amin po 'pag na-late ka mawawalan ka na ng hazard pay. Bilang breadwinner po, yung 3,000 per month malaking bagay na po 'yun. So, ang ginagawa ko maaga pa lang po eh nagla-login na ako. Doon na ako natutulog mismo sa office namin, no? So, for the past 2 years, 3 years, ayan, sobrang ano po ako, hard worker. Di ako nalilate, lagi pong okay yung stats ko, no? And then, napansin ko, parang nakakapagod din pala yung ganon, no? Tapos na-affiliate or syempre law of association environment, napasama tayo sa mga kaibigan natin of course na mahilig naman gumimik, mahilig gumala. 2 to 3 years nakakaipon po ako. Pero habang tumatagal, ganun pala, kung sino yung lagi mong nakakasama, yun yung magiging ikaw. So, itong mga nasa picture po na to, don't get me wrong, mahal ko po yung mga yan, no? And, yun nga lang, no, sabi nila, itik mo naman yung sarili mo, mag-travel ka, bumili ka ng mga gusto mo. Yung 2 years ko po na pag-work sa call center, dati po nakakaipon ako, napapansin ko habang tumatagal, wala na pong natitira sa sweldo ko. Do'n ko na po na-realize na yun nga, yung sweldo mo kundi sakto zero, parang coke. Tas at habang tumatagal do'n ko po na-realize, eto pala yung sinasabi ng mga tenured agent na tingnan ko na lang kung after 5 years, eh, masabi mo pa na pangarap mo yung call center. Alam niyo, sabi nga kung sino yung lagi mo nakakasama, yun yung magiging ikaw. Kung ang mga kasama mo, eh, nagiinom, nagiinom ka rin, di ba? Kung ang mga kasama mo, laging puyat-puyat ka rin. Kung ang mga kasama mo, eh, fix lang yung income, fix ka lang din. Kung mga kasama mo, mga haggard, mga haggard din po tayo. I'm not sure, no, bakit ko po nung araw na yan, pinicturan ko po yung sarili ko. Siguro pagod na ako, yung katawang lupa ko. 'Di ba sobrang dry, 'no, parang ano na te, kaya pa, gano'n. Naglalakad po ako niyan, along the way napauwi po ako, sabi ko parang napapagod na ako sa ginagawa ko, sabi ito pala yung sinasabi nila 'no. And that time po 'no, working student din ako kasi I really thought na 'pag naka-graduate na ako, ay eto na sige, hindi man BPO yung maging landas ko siguro, pero 'pag naka-graduate siguro ako, yun na yung sagot talaga sa kahirapan. So, back then, naging working student po ako. By the way, ang course ko po is Mass Communication. Ayan, baka kilala niyo po si Gas Abelgas, no? Nag-start po ako na taga
basta taga-assist po do'n. Pero ito po yung nangyari mga mens, kailangan talaga aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Working student ako, nagwo-work na ako sa BPO, and then eto pong picture na 'to, meron akong mga katabi diyan na mga matatagal na sa ano, broadcast or media industry. Sakto po ata nun, parang sweldo nila. Tapos nagbubulungan sila, ta's tinatanong, "Pre, magkano sweldo mo?" "Pre, 6,000 lang." Naku, patay tayo diyan, kukulangin na naman tayo this week, ano ba pecha de peligro naman. Siyempre ang ating Marites radar umandar. Sabi ko, "Hala, 5,000 lang yung sinasweldo nila dito." Siyempre bilang tayo ay nasa call center na, kahit papaano malaki na yung sweldo natin sa kanila. Siguro nung time na yun nasa 25,000 ako per month. Sabi ko, hala, dun ko po na-realize na hindi ko na po magagamit yung diploma ko, yung course ko. Bakit? Siyempre 'di ba 'pag nasa media ka, ang pinaka-goal mo dun maging ano ka, either Jessica Soho or Karen Davila, 'di ba? Pero bago ka maging gano'n, kailangan mong maging PA, taga-timpla. Eh, until now andito pa si Jessica Soho, wala pang pumapalit sa kanila, 'di ba? So sabi ko parang hindi hindi ito yung magiging ano ko, siguro hindi ko siya magagamit, in short. So siguro magamit ko na lang siya to apply for a higher position. So ayun na nga po 'no. Naka-graduate po tayo, nung araw po na 'yan sobrang saya ko. Sabi ko, "Yes, thank you Lord, graduate na ako. Eto na yung chance ko para mas matulungan ko na yung family ko." Mga mentors, nakita ko po 'tong picture na 'to, naku sabi ko sa inyo, nagigigil ako, eh. Alam mo yung nakuha mo yung diploma mo, pero para kang sinapok ng katotohanan at binugbog ka ng katotohanan na kahit may diploma ka na, meron ka pa ring responsibilidad, meron ka pa ring trabaho na 'pag nag-apply ako for higher position, konti lang yung magiging difference, 'no, nung sweldo ko, and at the same time may mga bills pa rin ako. So hindi po nabago ng sitwasyon, hindi po nabago ng pagkakaroon ko ng diploma yung sitwasyon ko. And yun na po yung naging turning point nung life ko. Sino po dito yung nakaka-relate? Yung midlife crisis, yung magte-trenta ka na. Magte-trenta ka na pero parang wala ka pang na-achieve sa life mo. Yun po yung time na yun. Sabi ko, Lord, nagtrabaho na ako for more than 8 years. Nag-graduate na ako. Ano nang next? Sabi ko, parang nakakapagod na yung ganito. Magkatrabaho ako, papasok, babayad ng utang, walang natitira, wala man lang akong sasakyan, di man ako makapag-travel. Alam niyo po, hindi ko naman agad naisip agad business 'no. Una ko pong naisip talaga mag-OFW. So, pero that time po nakakapagbasa-basa na rin po ako ng book kasi gusto ko po talagang umasenso sa buhay 'no. So, nagse-self-study ako. Ngayon, meron po akong nabasa na book na sabi nga, eto madalas naman nating 'tong naririnig, kung sino yung mga nauna sa'yo, yun yung magiging future mo. Kung ano yung present nila, yun yung future mo. So, tinanong ko po muna yung katrabaho ko dati 'no, na nagdu-Dubai. Sabi ko, "Friend, I'm planning na mag-apply mag-abroad. Ano yung puwede mong mai-recommend na work sa'kin diyan?" Alam niyo mga mentors, I thought na encourage na ako mag-apply, diniscourage niya po ako. Sabi niya, "Friend, alam mo kung meron namang opportunity diyan na puwede mong pagtiyagaan, na puwedeng pumantay dito sa sinusweldo namin sa ibang bansa, diyan ka na lang." Bakit? Kasi napakahirap ng nasa ibang bansa ka, mag-isa ka 'pag may sakit ka, hindi ka makakauwi 'pag malungkot ka, kailangan malakas ang loob mo. Eh, bilang S po tayo at hindi na lang po halata, sobrang mahiyain po talaga ako that time 'no. Sabi ko parang hindi hindi para sa akin yung pag-iibang bansa. So nag-pray po ulit ako. Lord, ano pong ano na, OFW na yung parang pinaka-top na 'no. So, meron po siyang isang sinabi na na-open yung mind ko to start a business. Sabi niya, "Alam mo Melody, after 10 years, 5 years ko dito sa Dubai, magbi-business na lang ako." Then dun ko na-realize, wait lang, 5 years, 10 years, mag-OFW ka, tas after 10 years, magbi-business ka lang din pala. Why not simulan ko na ngayon? Ba't ko pa hintayin na mag 10 years ako? 'Di ba? So, hindi ko po agad nakita si IM. Ang naisip ko po na business, akala ko 'pag may negosyo ka na, yayaman ka na, 'no? By the way, bakit po ako gano'n kaambisyosa? Bago pa po ako mapunta sa network marketing business, alam ko na po yung vision board or dream board. Kasi meron pong nag-share sa akin ng book na The Secret, baka alam niyo po 'yon. I recommend basahin niyo po siya. Do'n po yung siya po yung talagang nag-share ng secret na yung law of attraction. So, may nabasa akong book, "What you see in your mind, you will hold it in your hand." So, picturean mo, idikit mo sa wall mo. Mentors, bago pa po ako mapunta sa industriya natin, alam ko na, nalaman ko na siya.
So, kung makikita niyo po sa wall, eto po diploma, bahay, kotse, travel, 'no. Every morning ang mata ko nakatingin dito sa diploma. Sabi ko after 4 years matatapos ako ng college. So, nung nakatapos po ako ng college, yung attention ko na ngayon, wait lang, okay, nakuha ko na lahat ng attraction nagawa ko na, nakapag-college ako. Ano na yung next, travel, house and lot. And napaupo akong ganyan, nasa kwarto po ako mag-isa kasi sa apartment ko 'yan. Sabi ko, "Hala, ang next ko na nasa vision board, travel, sasakyan, house and lot." Sa kinikita ko po bilang call center that time, parang imposible. Sabi ko, "Lord, paano ko makukuha yung iba na nasa vision board ko?" The universe and si Lord talaga magma-manifest mo siya, eh, 'no? So, what I did po 'no, hindi po agad, non-traditional business yung nakita ko, na-discover ko po yung traditional business. So, yes, na-experience ko po yung traditional, franchising or food cart business po ako. Mga mens, alam niyo, akala ko talaga ito na yung sagot ulit 'no, ito na yung chance para mas ano, maiangat natin yung buhay natin kasi akala mo 'pag may negosyo ka, yayaman ka 'no. Dito ko po na-experience yung mga sinasabi ng mentors na 'pag may traditional business ka, may puwesto kang, papaayos, materyales, wala pa yung product mo, ang laki na ng nagagastos mo. That time po nasa call center pa rin ako, yung inipon ko po, nangutang din ako, nag-invest po ako sa isang traditional business. And guess what? Pakisabi, guess what? Nalugi. Why? Bakit? Wala pong mentor do'n, walang taong magtuturo sa'yo na negosyante, paano ka magiging successful sa isang food business. Alam niyo mga mens, instead na mawala yung stress ko, Diyos ko feeling ko magkakasakit ako sa stress. Alam mo yung eto po yung mama ko, I love you ma, kasi ever since kahit ano po yung pasukin ko, very supportive po siya. Alam niyo yun, ang nangyari ako po yung taga-finance, si mama po yung nagbabantay, siya yung nagma-manage, naawa po ako sa mama ko. 'Di ba dapat ang goal natin mapaginhawa yung buhay nila. Nakikita ko yung mama ko stress stress po siya. Sabi niya, "Anak, parang hindi ko na kakayanin. Ilang buwan na tayo dito sa puwesto natin pero ang tumal-tumal." Alam mo yung tatanungin mo yung mama, "Ma, magkano benta ngayon? 500, ₱300." Eh, iniisip mo magbabayad ka pa ng puwesto. Yung puwesto ko po 8,000. Parang hindi kakayanin ng 8,000 per month. So, yung mama ko po, nakita ko po, nagkasakit po siya, nagkaroon po siya ng goiter sa leeg niya dahil po sa pagod din siguro. Sabi ko, nakonsensya po ako. Sabi ko, sige ma, give up na natin. 3 months lang po yung traditional business ko na yan. Nakagastos po ko ng almost 300,000 dyan. Unfortunately, hindi ko na po nabawi. No. And sabi ko nga, ang goal ko, mapahaba ko yung buhay ng mama ko. Baka ako po yung magpaikli, di ba? Sabi ko, ma, sige, stop na. No. So, at that point, sabi ko hindi umuoko yung ayoko na mag-empleyado, hindi umuoko yung pagiging OFW. Nag-try ko na mag-traditional pero hindi pa rin nag-work. Lord, what's next, 'no? Napapawaling na po ako na sa kwarto ko no'n. Ano na yung gusto mong gawin ko next, 'no? Eto na po, dito ko po nakilala na si I Am Worldwide. Nung time po na nagkakaroon po tayo ng muni-muni 'no, kinakausap natin yung sarili natin mag-isa sa kwarto, dapat po pala gano'n talaga 'no. Kasi si Lord dun niya bibigay yung wisdom sa'yo, eh, 'no. Tapos habang nag-i-scroll po ako, yung manager ko po, which is boss ko na sa call center agent, nakita ko po na pina-part-time niya 'tong business. Tapos kumita raw po siya ng 20,000 in just 1 week. Mga mens, kung ikaw ba ay nasa ganitong sitwasyon, 'di ba, maku-curious ka o maku-curious, 'di ba? 20K 1 week, anong ginagawa nila? Eto pa yung nakakatawa dun, sa office po namin parang ako na lang yung hindi nai-invite. Kasi ewan ko, mukha siguro talaga ako walang pera that time. Ako po yung nag-invite sa sarili ko. Sabi ko, "Boss, ano ba yung business mo? Bakit hindi mo ko ini-invite diyan?" Sabi niya, "Eh, baka kasi hindi mo kailangan." "Ano ka ba? Hindi. Ako nga sobrang naghahanap ako ng iba pang option." Kasi alam niya po, graduate ako, akala niya itutuloy ko pa yung mass communication course. Kaya huwag kayong magja-judge mga mens, ha? So, ako po, yon, nagpa-invite po ako. So, hindi ko po makakalimutan tong picture na to. This was the day na first time ko po makita ang multi-level marketing business. Kung makikita niyo po dyan, ang nagpe-present si Mentor Jonathan, Mentor Mirasol. Mga mens, bago pa lang mag-present, nakikita ko pa lang po si Mentor Jonathan and Mentor Mirasol, gusto ko na pong mag-pay in.
Why? Sabi ko, bakit ganito yung itsura ng mga 'to? Bakit ang fresh? Bakit parang wala silang stress? Samantalang ako po, ang itsura ko nun mukha pa akong mas matanda sa kanila. So I was really curious, ano yung negosyo? And boom, nung na-present sa akin yung marketing plan, yung product and all, sabi ko, "Shucks, ang ganda nung business." Pero ito yung twist, nakikita niyo po yung katabi ko na 'to. Sa vibes pa lang mga men, sa picture, do you think positive or negative siya? Nakaganyan. Negative po 'yan, boyfriend ko po 'yan. Sinama ko po yung boyfriend ko. Sabi ko, ano, "Love, pa," sabi gano'n, "sama ka sa'kin kasi meron akong titingnan na business presentation, business 'to nung boss ko." Sabi, "Ano 'yan? Alam mo yung ano 'yan?" "Ay, alam ko na 'yan, networking 'yan, ganyan-ganyan." Kasi po siya, napasok po siya, eh. Siya yung isa sa mga ano, na-kidnap ba yun? Yung iti-treat daw dapat ta's pinapasok sa seminar. So, pangit yung naging treatment sa kanya sa network marketing. So, negative po talaga siya. In short, close-minded siya. So, pag-upo namin diyan sa coffee shop, negative na po talaga. So, yung mga sinabi ni Mentor Jonathan na opening, sharing, tsaka closing, hindi po na-absorb kasi close-minded na siya. Mga mens, alam niyo po yung kamay niya diyan, nandito sa gilid ko, parang kinukurot ako, parang, "Halika na, umalis na tayo dito. Scam 'yan," ganyan-ganyan. Ako naman, "Wait lang, nakakahiya naman sa mga nag-invite, wala kang respeto." Charis lang. Pero sobrang nahiya po ako niyan, so ako naka-focus. In short mga mens, akala ko kakahati niya ako ng kapital. Kasi mas may pera siya, eh, seaman po siya, eh. Sabi ko, ang ending, iniwanan po ako sa ere, mga mens. Bahala ka, huwag kang magjo-join diyan. 'Pag nag-join ka, naku, bahala ka na sa buhay mo, sabing gano'n. Grabe naman 'to, sabi ko, ang ganda ng opportunity, ba't hindi mo nakita? Ba't di mo napansin? Sabi ko, "Hala, ang mahal nung kapital, wala akong pera, wala paano ako magjo-join?" Ganyan-ganyan. Alam mo mens, ito yung like ko sinasabi sa sharing ko, 2 days po akong hindi nakatulog. Iniisip ko kung papakinggan ko ba yung boyfriend ko o susundin ko yung tibok ng puso ko. Sino ba dito mga mens yung napresentahan ko, kumikinang yung mga mata mo tapos alam mo na, "Ay grabe, eto na yun. Eto na yung sagot sa lahat ng prayers ko." Ganun po ako, 'no? And naiintindihan ko naman po yung boyfriend ko kasi siya po self-employed, never po niyang na-experience maging empleyado, never niyang na-experience kung maging, mag-traditional business. In short, mas matindi yung pinagdaanan ko compare sa kanya. So, siguro hindi gano'n kalalim po yung desire niya para umangat talaga sa life 'no. Sabi ko, 2 days po 'yun. After 2 days sabi ko, "Bakit ako makikinig sa kanya? Eh, future ko yung nakasalalay." So, naging dominante po ako. Alam niyo, hindi niya po alam, ginagawan ko na po ng paraan yung kapital. Nag-loan na po ako ng SS no'n, kinapalan ko po yung mukha ko. Sabi ko, meron po akong kaibigan na matagal ko nang hindi kino-contact, inutangan ko po ng credit card. Sabi ko, "Wala po akong pera pero pinag-pray ko po, Lord, pinakita mo 'to sa akin for a reason. Ngayon, gagawa ako ng aksyon, lahat ng kakausapin ko, hipuin mo yung mga puso at isipan nila na pautangin ako." So in short, mga mens, nag-take action po tayo na kapag nagawan po natin ng paraan yung kapital. So eto na po yung catch 'no, sabi ko dun sa boyfriend ko, kinausap ko siya, sabi ko, "By the way, I'm joining," ganyan, gano'n talaga 'no. "I'm not asking your permission, I'm going to join whether you like it or not." Dapat gano'n, dapat tayo yung batas. Bakit? Kasi kako 'pag naging successful ako dito at siya pa rin ang makakatuluyan ko, sino ba yung makikinabang? 'Di ba kami rin, yung magiging anak din namin. And eto po, medyo shaking ako nun. I really don't know the industry. I don't know how to do the business. Mahiyain po ako. Wala po akong alam sa sales, no? Pero tinake ko yung opportunity kung paano po ako nag-apply nung nagko-call center ako. Nung nag-apply po ako, probinsyana, walang alam, hindi magaling mag-English, pero naaral naman eh. May training. Nung nakapag-training, dumating sa 3 years, 5 years, kahit nagugupit ako ng kuko ko, kaya ko mag-take ng calls. So, ibig sabihin, natutunan ko po yung call center industry, no? Ganun ko rin po tinake yung negosyo natin. Lahat naman ng bagay naaaral ka ako. Kung mahiyain ako, ano ba yung pwede kong gawin para ma-develop po ako? Eh nakita ni Mentor Jonathan, ito yung kailangan ko pong ma-improve, no? Alam niyo po yung pusakal, 'di ba? Yung mamamlahiring ka, kakausap ka ng hindi mo kakilala. Ito na po yung learning stage ko. So I need to improve ka. Paano ko matutunan maging confident? Ganyan ganyan, sabi ni Mentor Jonathan.
mga usap ka ng mga tao, mamusakal ka. Ayan. So, ito po yung picture ko niyan, 'di ba? Parang kulik ba tayo diyan? Parang walang makain yung picture, no? Sino kaya yung kakausapin ko diyan? Gano'n. So, nung time na yan, sobrang grabe po, no? Diyan po ako na-boost yung confidence ko kasi nga, pakausapin ka ba naman ng hindi mo kakilala, 'di ba? And na-break po yung ano ko do'n, yung limiting beliefs ko na nakakahiya. So, natutunan po natin na kumausap ng hindi kakilala and diyan na po nag-start mag-build yung confidence natin. So, as time goes by, no, nakakapag-set na po tayo ng appointment until one day, sabi ni Mentor JC, mag-present ka na. Ganyan, 'no? So, grabe 'no, nung time na 'yan, hindi ko pa alam paano mag-present, pero lagi po ako nakikinig sa mga talk niya, sa mga presentation, gano'n po pala 'no, kapag lagi mo napapakinggan yung presentation, hindi mo namamalayan, nasasaulo mo na siya. Eh, siyempre nung time po na 'yan, may invite ako, hindi naman puwedeng humindi ako. So, pag-push po sa'kin ni Mentor JC sa presentation, grabe 'no, wala po akong choice. First presentation ko po 'yan, after po niyan mga mens, hindi na po ako naawat. Mga mens, kung meron po, kung hindi ka pa po nagpe-present at pinupush ka na ng mentor mo mag-present, magpa-push ka. Kasi hindi mo talaga malalaman kung di mo susubukan. And I realized that time, hindi naman alam nung tinotalk ko yung pinagsasabi ko. 'Di ba? As long na makita ka lang na confident ka, 'di ba? So, ayan na po 'no. Inaral natin yung business and eto na po 'no. Sabi ni ng mga mentors, magkasahaping tayo. Ayan. Bisitahin mo yung pangarap mo. Kasahaping? Parang ganyan. Parang sa stage ko po that time, parang hindi pa kaya ng psychological wallet ko na magkakasasakyan ako. Pero sabi ng mga mentors, bisitahin mo, i-feel mo, upuan mo, ganyan, 'no. Dito ko po na-appreciate yung environment natin mga mentors. Kasi po sa trabaho ko, kapag meron kaming meeting, meron kaming one-on-one, ang goal hindi para sa sarili mo, kundi para dun sa kumpanya. Melody, yung stats mo, kailangan mong ayusin para ganito, pasado ka, and para yung company natin, ganyan. Pero nung napunta po ako sa ganitong industriya, na-appreciate ko po na yung meeting nyo, it's not about the company, but it's about your goals. It's about your dream. So, dun po ako mas na-immerse sa business natin na ang ganda ng industriya. So, what I did, um, wait lang po, inaral ko po, no? Wala pa po akong leaders that time, pero I see to it na dinadala ko po yung sarili ko sa training. Kahit mag-isa po ako 'no, nakikita niyo po yung transformation ng mga buhok ko. So, tomboy po tomboy na po ako dati, joke lang po 'no. Pero paiba-iba ng transition ng buhok 'no, na-distract lang ako sa hairstyle ko. Pero ayan po yung picture na 'yan, mag-isa lang ako, uma-attend ako ng training. Kasi sabi ng mga mentors, paano ka makakapagbuo ng grupo mo kung ikaw mismo, eh, hindi mo inaaral yung business, hindi mo dine-develop yung sarili mo. So, kahit paulit-ulit ko pong naa-attendan yung training, ina-attendan ko po. Ang na-realize ko that time is, hindi ko na lang 'to a-attendan para sa sarili ko, pero a-attendan ko siya para sa magiging grupo ko. Kasi anong ituturo ko kung hindi ako uma-attend ng training, 'di ba? So, ayun na nga po, as time goes by, natutunan po natin yung business, nakakapag-build po tayo ng team, nakapag-build po tayo ng team natin, and ito yung team natin sa Cavite, 'no? Um, okay na po 'no, nakakapag-build ng YEP, tapos, nakakatulong tayo sa mga leaders natin that time. Sabi ko, "Ay eto na 'no, natututo na tayong mag-handle ng tao 'no." Until ayun na nga po, grabe, God is good 'no, nabuntis po ako. So, I think, 2 years na kaming kasal nung asawa ko nun, nabuntis po ako 'no. Kahit buntis po ako that time, humahataw pa rin ako, pumupunta ako ng office, wala pa po tayong sasakyan, eh. Imagine mga mentors, I see to it na at least 3 times or 2 times a week, kasi Cavite pa po ako, uma-attend po ako ng training. So, kahit buntis po ako, alam ko na puwedeng critical po yun, nagbabas po ako, umaakyat ako ng flyover, until nagka-spotting po ako, ayan. So, medyo natakot po ako do'n, kasi natatagtag po siguro ako, ganyan. Nagpa-spotting ako, nagpa-check-up ako no'n, sabi ng doktor, "Melody, bed rest ka muna." Ayan. Ito pong picture na 'to, 'tong last picture na 'to, ang ganda na po sana ng momentum nung ano ko niyan, eh, nung business ko, eh, sa network marketing business, eh. Pero pinagbawalan ako na
magluwas-luwas. Eh, nakapag-build po ako ng team sa Manila, pati sa Cavite. Sabi ko, hala, paano na yun? Eh, that time po, hindi pa naman ganun katalamak, talamak talaga, no? Ka-booming yung online. Hindi pa uso yung mga Zoom-Zoom that time. So, napastop po ako, no? Unfortunately, syempre, pag nawawala ka, eh, fresh pa po yung binibuild ko na yon, unti-unti, nawala po sila, no? Tapos, eto na po, no? During the pandemic, ayan, nailuwal na po natin yung baby natin. Okay? So nakikita niyo po yung facing or yung nagiging journey po natin, no, from working student, from ganito, ngayon po naging mommy na po tayo, 'di ba? So nung time po na 'yan, eto na po yung turning point ko sa paggawa ng negosyo. Parang sa movie, 'di ba, laging merong climax, laging merong nangyayari, and kailangan lang pagtagumpayan natin yung journey natin na gano'n sa business natin. So sa akin po, ang ginawang test sa akin nung nagkaanak po ako, pakitaas po yung mga kamay dito or pakitype po IM, sino po yung mga mommies dito? Ayan. And definitely for sure makaka-relate po yung mga mommy dito na 'di ba po pag naging mommy ka, wala namang nag-mentor sa atin or nag-set ng expectation sa atin na pag nanay ka pala, ang daming mababago. Ayan, ang dami pong nag-raise ng hand, no? Yan. So, saludo po ako sa mga mommy. Ang dami palang mababago. Nabago yung sarili ko, and nabago yung dating ako, no? Nawala yung sirkulasyon ng Melody na active, enthusiastic, grabe, gold getter. Bakit? Kasi my whole attention napunta po sa maliit na supling na to na kailangan ang attention ko 101%. So in short, mga mentors, na napastop po ako in doing the business. Parang na-de-associate ko yung sarili ko sa pag-attend ng training at pagkausap sa mga mentors ko. 'Di ba? And that time po, medyo na-comfort din po ako. Yun po talaga yung napakatinding kalaban natin sa negosyo, comfort zone. Why? My husband, as I mentioned earlier, seaman po siya. So kahit hindi ko po magawa yung business, meron namang nagbibigay sa akin ng allotment. Sino dito yung mga asawa ng seaman, di ba? Nagbigay sa'yo ng allotment na kala mo okay na kahit di ako mag-IM, ganyan-ganyan. Until one day, nabalita, okay, sarado na po ang mga borders, bawal na pong umalis, ganyan-ganyan, pandemic, ang mga OFW, mga seaman, ano pong nangyari? Napauwi ng Pilipinas. Sabi ko, siya yung breadwinner ng family namin ngayon, ano na, 'di ba? And do'n ko po na-realize, mga mens, yung ESBI, 'di ba, employment, self-employed business. So, 'pag self-employed ka at 'pag nakaasa ka lang talaga sa isang tao, kahit gaano pa kalaki yung sweldo niyan, dadating yung time na mahirap asahan kasi hindi natin kontrolado kung ano bang nangyayari sa paligid. So, yun na po yung napaisip ako na kailangan kong tulungan yung asawa ko. I need to help him na makapagpasok din ako ng income sa bahay kasi kung hindi, nga. Kasi ang work niya po is musician po siya. Eh, pandemic, bawal ang social gathering that time. So, wala rin po kaming income. 'Di ba? So, sabi ko, I need to help my husband. Babalik ba ako sa work o itutuloy ko yung IM Worldwide? Ayan. Kahit papaano, nabaon na tayo kay IM kasi imagine nagte-training tayo, eh, 'di ba? So hindi na maatim ng sikmura ako maging empleyado. Yung iisipin ko pa lang na gigising ako ng umaga, magla-login ako, may boss akong irereportan, parang, ayoko na." Nakaka-relate, 'di ba, ka full-time? Hindi na kaya ng sistema ko. My God. Sabi ko, "Okay, mag-a-IM na lang ako," 'no? What I did, kumausap po ako ng mga mentors na alam kong makaka-relate ako. Kasi mommy na ako, hindi naman ako puwedeng kumausap na ng mga single, tama ba? Hindi na ako puwedeng kumausap ng mga yep, kasi hindi na ako makaka-relate do'n. So what I did, namamiso po ako sa mga mommies na katulad ko na naglaylo din nung baby sila, nung baby yung anak nila. Kinausap ko po 'yan, sila Mentor Patsy, Mentor Macy De Guzman, mga mens, paano po kayo paano niyo po na-workout kahit mommy kayo? Then sinabi nila time management. Kailangan mo lang naman talaga i-manage yung time mo dito. Kung gusto mo talagang may makuha, 'di ba? And at the same time, kung gusto mo, sabi ni Mentor Patsy, natandaan ko po 'yun. Kung gusto mo maging proud yung anak mo sa'yo, dapat nakikita niya. Oo nga, no. Eh, kung nakahiga lang ako, hindi naman, syempre, mahirap din talaga maging nanay. Pero I want to na makita niya ako as a good example talaga.
Tapos mga mens 'no, hindi lang makaka-relate po dito yung mga mommies 'no, but dun sa mga tao na hindi pa talaga full-time ginagawa yung business. Sabi dito, sabi ni Mentor Jonathan, actually yung mga mentors natin, pwede tayong mag-reason na kahit anong reason and excuses. Mens, hindi ako makaka-attend ng training kasi nag-aalaga ako ng anak ko. Mens, hindi ako makaka-attend ng ganito kasi po may trabaho ako. Mens, ganito, mens, ganyan. Mga mens, wala naman talagang magagawa yung mga mentors natin sa mga excuses natin. Why? Kasi valid naman po talaga yan. Valid. Hindi naman pwedeng sabihin ng mentor natin na, hindi, huwag mong alagaan yung anak mo. Dito ka lang, mag-IM ka lang. Hindi mo ka na pumasok. 'Di ba? Kasi valid talaga yan. Pero by the end of the day, sabi ni Mentor Jonathan, Melody, dalawa lang yan. Okay naman yan. Pero you can either have excuses or result, but you cannot have both. Pwede kong gamitin yung anak ko as an excuse na hindi ko magawa ulit yung business because why I'm a breastfeeding mommy. Nag-aalaga ako, parang majority ng buhay ko nung nabubuhay siya is nakaututuon talaga sa kanya. Pero ano ba yung gusto ko? Mag-alaga lang talaga for the rest of my life or gusto ko din mabigyan siya ng magandang buhay? And I choose yung other side which is result. And kung ano yung sinabi ng mga mami sa akin, in-apply ko lang po time management and that's the time na sabi ko, okay, ready na akong bumalik ulit. Mga mentors, kung merong chance na hindi ka bumalik sa zero or mag-back to basic ka, please, wag ka pong mag-back to basic or back to zero ka kasi napakahirap pong mag-start over again. Okay? Kasi ibabalik mo ulit yung habit mo, lahat. Kaya ituloy-tuloy mo kung meron kang chance na andyan na yung momentum mo, wag kang mag-stop, ituloy-tuloy mo lang, no? Pero again, as long na willing ka, ang masarap dito may mga mentors tayo na andyan pa rin to guide you. So, eto po, no, gusto ko lang pong i-share to. Sabi nga ni Buddha, when the student is ready, the teacher will appear. During the time na marami akong excuses dahil nga naging mommy ako, kahit na ang mentor natin ay si Mentor Ikay, Mentor Peach, at pinakamalupit na mentor sa IM Worldwide, kung hindi ka ready, useless yung mentor. And nung time na yun, na-realize ko, dahil ready na ako, yun yung time na talagang alam mo yun, talagang maa-absorb mo or ma-appreciate mo talaga yung tinuturo nila. No? So, nung time po na yan, sabi ko, Mens, ano po yung pwede kong gawin, ganyan, ganyan. And sobrang grateful po ako sa dalawang tao na to, Mentor Sherry, Mentor Jonathan. Because during the time po na medyo naglalaylo ako, hindi po nila ako sinukuan. Siguro in a way, meron silang nakita pa rin sa akin na spark or potential kahit papano, kinu-communicate pa rin po nila ako at hindi talaga nila ako pinapabayaan. I learned my lesson din dito as a leader na kung meron kang leader na nakikita mo ng potensyal at nakikipag-usap pa rin naman sa'yo pero hindi pa ganun kabilis at hindi pa ganun kalakas, huwag mong sukuan. Kasi kagaya ko, hindi ako sinukuan ng mga mentors ko. Eh what if hindi na nila ako communicate? What if hindi na nila ako kinakamusta? Baka wala po ako ngayon dito. So sabi ni mentor that time, Melody, mag-start ka DR. 1 or 2 DR per month. Eh, S po tayo. Siguro hindi, dapat dito, mag-hit ka, no? So, parang, inano lang, parang kinostomize lang ni Mens yung kung ano yung capability ko that time. So, syempre tayo, sige, Mens, start na po ako. Nag-start na po ako, i-immerse ko ulit yung sarili ko. Pandemic to eh, online lahat, di ba? Nag-attend ako ng mga mentoring, training online. So, in short, naibabalik ko na ulit yung momentum ko. Ayan, so, di ba? Nabigyan ulit ako ng role na mag-host. So, nung time na yan, na-miss ko yung pakiramdam na, ay, eto yun, eto na yung dating melody. Mga mamis, di ba, yung hinahanap mo yung sarili mo na hindi mo alam kung kailan ka babalik, naibabalik ko po unti-unti. Until such time na, ayan, lumalabas-labas na tayo kahit papano. And nakapag-build tayo ng team natin naman online. Ayan. So, may mga nagtiwala sa atin. Tama eh, hindi talaga ibibigay sa ni Lord yung tamang tao kung ikaw, hindi ka tamang tao, no? Eto po yung na-realize ko sa negosyo natin. You really have to learn how to adapt and adjust. Okay? Nung time na pandemic, hindi ko po forte ang online. Pero kailangan nating mag-adapt eh. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan. So, nag-adapt po ako paano ko aralin yung online. So, ayun na nga po, no? Nakahanap tayo ng mga taong nagtitiwala ulit sa atin, nakapag-build po tayo ng team natin, and doon na po na inactivate ko or inaral ko paano ba mag
magamit yung Facebook sa pagbebenta ng barley. So in short, natutunan po natin yung Facebook marketing, 'no? Napakalaking bagay po niyan mga mens kasi nga po nawalan ng work yung husband ko. Imagine yung kumita ka as retail 3,000, 4,000 per day. Napakalaking ginhawa po sa amin mag-asawa. In short, si I Am Rollway po during the pandemic, siya po talaga yung nakatulong sa amin na makasurvive. Hindi lang survive pero nakapag-thrive po kami. And then at the same time, ginagawa rin po natin yung opportunity, no? Nakakapag-DR na tayo, nakakapag-refer. Bilang full-time mom, nakaka-proud at ang sarap sa pakiramdam na ikaw na nasa bahay, kumikita ka 22,000 per week, 17,000 per week. 'Di ba? And masasabi ko na buti na lang talaga nag-I am Broadwide ako. Kasi kung hindi, saan kami puputulutin ng husband ko? 'Di ba? And yung husband ko, by the way, mamaya meron tayong ano, sino ba yung nakatuluyan ko kaya? Pakinggan mo 'to hanggang dulo. Ayan, no? So, anong perks din ng online business natin? Yun nga, nung during the pandemic, naisabay ko yung pagiging nanay habang ginagawa natin yung negosyo. 'Di ba? Ang ginawa ko po nun, adapt and adjust. So, ginawa ko yung corner ng bahay namin, ginawan ko ng office, pinaganda ko, para every morning, pagigising ako, nakikita ko, ay, may negosyo ako. Eto, dito ako pupunta. Hindi ako mako-comfort, 'di ba? Eto na. Sino ba dito yung excited malaman sino yung nakatuluyan ko? Type I am, okay? Ang nakatuluyan ko po, yung taong negative din naman sa akin. Ayan. So, siya rin po yung naging husband ko. Okay? No, nagpa-blush tuloy ako. So, siya rin po. At baka meron po kayong mga partner, ganyan, mga kasama sa bahay na sobrang negative, 'di ba? Alam niyo mga mens, normal naman po talaga na merong negative pag magsisimula ka. Yung husband ko po, siya po rin yung nag-negative sa akin nung first day ko, no? And then ko po na-realize na kailangan mo lang talagang patunayan sa kanila na you made the right decision. Kasi ako po hindi ko sinukuan eh. Pinakita ko sa kanya na papanindigan ko yung decision ko to join I Am Worldwide. Mababaliw po kasi siya dun sa idea na yung asawa ko, 22,000 isang linggo sa trabaho ko, parang kalahating buwan niya yung tatrabahuhin. Tas malayo pa siya. So, naging supportive na po yung husband ko sa akin and he is my number one supporter po sa negosyo natin. Kaya wag ka pong mawalan ng pag-asa, no? Kung meron kang partner na negative ka, pakita mo lang na tama yung naging decision mo. So, eto na po, no? Back to new normal. Again, adapt and adjust. Nasa bahay ka, hindi ka na nagko-commute, di ka na, mga mens, di ba? Nung biglang nag-normal, parang, magko-commute na naman tayo, lalabas na naman tayo ng bahay. Pero again, hindi pwedeng maging excuse yun. Kailangan lumabas tayo kasi ito na yung normal. Hindi pwedeng online-online lang. So, what I did, lumabas po ako ng bahay namin, no? And pinuntahan ko yung mga mentors na nagpa-process ng pay-in sa office. Sabi ko, paano nila nagagawa yan? So, ginawa ko, nagpapapicture po ako sa kanilang ganyan. And at the back of my mind, Lord, sana magkaroon ako ng ganitong karaming pinaprocess sa office, no? And ang nakita kong, ayan, nagpapapicture po ako dun sa mga bulto-bultong box sa loob ng sasakyan nila. So, law of attraction lang, no? Ganun. Tapos, sabi ko, ano ba yung ginagawa nila? Bakit ang dami nilang pay-in? So, eto na po. 'Di ba nauso po yung hub? Yan, nauso yung, ayan, shout out po sa mga naka-hub ngayon. 'Di ba? Ang lalakas ng mga pay ng mga naka-hub, kaya ang lulupit niyo po mga mentor. Sabi ko, ano yung ginagawa nila? Kailangan ko rin sigurong gawin yon. Means, 'di ba, pag nanay ka na, napakahirap na iwanan mo or paalaga mo yung anak mo sa ibang tao. But again, we need to sacrifice. So what I did, nag-sacrifice po ako that time. Sabi ko, kailangan ko iwanan yung anak ko kasi kailangan ko matutunan ano ba yung ginagawa nila. So again, in-immerse ko po yung sarili ko. Nag-sacrifice po ako na maiwan ko po yung anak ko. Pero I make sure naman na merong tamang tao po nag-aalaga sa kanya. And then, ayan, no? Law of association is the key to our business talaga. In-associate po natin yung sarili natin sa mga mentors na naniniwala sa'yo at nagtitiwala sa'yo. So, nung time na yan, after how many years, 2 years, nagkaroon ulit ng gathering, and nung time na po na yan, ako na lang yung walang sasakyan sa leaders ni Mentor Jonathan. And I believe, nag-declare po ako niya na sabi ko, hindi matatapos yung taon na to na hindi ako magkakaroon ng sasakyan. Bakit po ba importante na sa negosyo natin, makipag-associate ka talaga sa mga mentors? Bakit?
may mga tinuturo kasi sa, for example, sa mga ganito, ayan, no, shout out kay Mentor Ikay. Noong time po na yan, sabi ko, may mga bagay na hindi tinuturo sa training pero matututunan mo dyan sa mga ganyang klase ng gathering. Do you agree, mga mentors? And yung what do you call this? Yung motivation kasi at saka yung fire, yung energy na kailangan mo, hindi mo makukuha sa bahay lang. Lalong-lalo na hindi mo makukuha yan sa nanay mo, sa tatay mo, sa pinsan mo, kapitbahay mo na hindi naman ginagawa yung business. So kailangan talaga natin i-associate natin yung sarili natin dun sa mga taong ginagawa yung negosyo at successful sa industriya natin. So, nung time na 'yan 'no, lumalabas-labas na po ako ng bahay, nakikipag-associate ako dun sa mga tao na alam ko matutulungan ako sa ginagawa ko. So, bakit naman hindi ka mababaliw? Imaginin mo, 'pag sumasama ka sa mentor mo, bigla kang isasama na magwi-window shopping or magsha-shopping sa Gucci, Louis Vuitton. Tulad po nito, recently lang 'to, sinama ako ni Mentor JC. Sabi niya, "Melody, sama ka sa akin, ganyan, ganyan." May pupuntahan daw sila. Tapos sinama ako sa Rolex store. Tapos nabaliw ako dun sa idea na grabe yung mga mentors ko. 1.4 million yung relo na iniregalo lang dun sa wife niya na si Mentor Sol. So, 'di ba pag ganun, mas lumalawak yung kawali mo, na kung ang kasama mo lang eh yung mga minimum wage earner, hindi naman natin minamaliit. Pero of course, if you want to grow more, if you want to be more sa life, kailangan sumama ka dun sa mga tao na mas magaling sa'yo. Do you agree, mga mens? And eto, no, actually last night lang to, sobrang appreciate ko yung circle or environment na meron tayo with IM Worldwide, lalo na sa Team MVP na naghahawaan talaga. And the moment na ma-feel mo yung fire nila, yung burning desire nila, yung energy nila, sa bahay kasi, di ba may kalaban tayo? O, sino diyan yung nasa bahay, no? O kaya, pag mag-isa ka lang, andyan yung kalaban, tigilan mo na yan, hindi ka magiging successful dyan, tingnan mo, oh, ito palang income mo. Merong ganun eh. So, kailangan mo siyang labanan, kailangan mong lumabas kahit feeling mo parang ang hirap. You have to show up, no? And you have to associate yourself even sa mga cross lines. 'Di ba? Why? Kasi pinakamarami sa lahat yung cross lines natin eh. In the moment na ma-feel mo na you belong, you feel welcome, you feel part of the family, kahit wala yung mentor mo, pupunta at pupunta ka sa office. So, yun yung habit po na natutunan ko sa business natin, no? And of course, very important, mga mens, you always stick to your mentor. So, if you're listening right now, Mentor Cherie, so, Mentor Cherie is isa sa mga talagang humubog sa akin dito sa business. Yung mentor natin, yan yung kakampi natin sa negosyo. Meron mang mga time na nagkakaroon kayo ng misunderstanding or conflicts, pero by the end of the day, kayo yung magkakampi dito. 'Di ba sabi nga, alliance, it's not what you can do for me, but what we can do for each other. So, very grateful ako na we are very surrounded by positive and encouraging people. Na we have this community na nagtutulungan para i-lift yung bawat isa. And the moment na you feel good about yourself, you feel positive about yourself, nanggigigil ka kasi sila may hinihit din ng goal, anong nangyayari? Ma-attract mo siya. Mga mentors, ito pong hawak ko na pera na to, dati nakikipicture lang po ako, ngayon po, pay-in na po ng under ng team ko yung pinaprocess ko. And totoo po, maa-attract mo talaga siya. So sabi ko, kailan kaya ako makakapag-process na yan, yung puro jade, yung binibilang mo, 'di ba? Alam mo, mga men's, God is good. Nakabunot po tayo ng leaders natin sa New York, sa US. So nakapag-build po tayo ng team in just 1 month, parang umabot ng 1M yung sales nila. 'Di ba? So, grabe po si Lord, and na-realize ko lang, if I was not ready during that time, definitely hindi talaga ibibigay ni Lord yung tamang tao eh. Kasi paano naman niya ibibigay kung nasa bahay ka lang tapos parang naka-relax ka lang, 'di ba? So, dahil na-manifest natin po yung pakiramdam na kailangan marami tayong pain, kailangan good tayo, positive, ma-attract din po natin yung tamang tao. Ito po, nakakatuwa, no, dati nakikipicture lang po ako, ito po yung pinaprocess ko sa office, under na po yan ng pay-in ng team ko, ng team natin. And God is good, grabe po. Nakakapagpadala din na din tayo sa iba't ibang part ng bansa, Singapore, Canada, US, meron tayong na-build, in short. And that was online.
No, online po that time. Ito po yung malupit do'n. Dati, nakiki-picture lang po ako dun sa mga may pay-in tas yung product nila nasa likod ng sasakyan nila. Ngayon po, yung sasakyan ng mentor ko, ginamit ko na kasi hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. 'Di ba? Can you say God is good? God is really good, sobra. Pag nakita niya na you are willing and nakikita niya na gusto mong i-workout talaga yung pangarap mo, hindi mo sinusukuan, ibibigay niya talaga yung tamang tao para sa'yo. No, sabi nga, faith it until you make it. Kung wala ka pa ngayon, okay lang yan. You have to feel, sabi ko nga, sabi nga ni Pres, act like a rich, walk like a rich, talk like a rich, and then you will be rich. And para maramdaman mo yon na feeling rich ka, feeling wealthy ka, you're good, you have to associate yourself doon sa mga taong ganun din, di ba? Until such time na magiging ganun ka na rin. 'Di ba? And ayan 'no, ito yung isa pa na pasabog natin. Bonus, paano ko ba masabi? Sobrang grateful ako sa sa environment na meron tayo, sa income na kinikita natin dito, and sa life na meron tayo ngayon. Pero isa sa pinaka-perks po na nagustuhan ko sa negosyo natin is yung self-development at nagkakaroon ka ng progress. Ito yung isang resulta na dapat sasama ka sa mentor mo, dapat makikitraining ka. Bakit? Nakakaganda. Hindi ko naman sabing sobrang ganda na natin ngayon, 'di ba? Pero mga bets, 'di ba? Kung compare mo naman yung noon at ngayon, kahit pa paano may improvement naman, 'di ba? Ito kasi yung sa left side, ito yung picture na lagi akong nakatambay sa bahay. Siyempre, 'di ba, pag lagi kang naka-slouch, lagi kang naka-cellphone lang, tapos wala namang tumitingin sa'yo, hindi ka mag-aayos. 'Di ba? Hindi ka magi-improve. Pero dahil lumalabas ka, ina-associate mo yung sarili mo sa mga tamang tao, 'di ba? Napupush ka din mag-improve. 'Di ba? So, yun yung pinakamasarap po sa ginagawa natin. Yung business natin, yung investment para sa sarili natin eh. No? So, self-development po ay nakakatuwa doon. Yun nga, physically, na-develop tayo pati, lalo na sa loob, no? Eto po, ipakita ko po. First time ko po ipapakita yung picture nung sasakyan ko. Kung last week po, nabangga po yung sasakyan ko. Ayan. So, bago car club meeting po namin yon, papunta po ako ng Quezon City, and just so happen na sa Shaw Boulevard Tunnel po, maulan, may bumangga po dun sa likod ko. So, bakit ko po 'to i-share? 'Di ba sabi ko po merong self-development. Dito ko po napatunayan na yung mga tinitraining sa office, ma-apply mo, malalaman mong natututunan mo kapag nandun ka na sa sitwasyon. 'Di ba usually po, kapag nabangga ka, ano yung reaction natin? Can you type po, pag wala ka sa ganitong industriya, galit ka, 'di ba? Baka nga mag ano ka pa eh, mag-curse ka pa dun sa nakabangga sa'yo kasi abala talaga, 'di ba? And dadating yung time na pwedeng mabwisit ka talaga sa mangyayari. Pero alam niyo mga mates, nung may bumangga po sa likod ko, instead na magalit, mag-react ako negatively, ang switch po ng mind ko, Lord, hawak ko po yung manibela. Ano yung purpose mo? Bakit ako nabangga ngayong araw? Yun po agad yung pumasok sa isip ko. Hindi po ako nakaramdam ng galit o inis dun sa taong nakapangga sa akin. Bumaba po ako, nakipag-usap po ako ng maayos, mga mens. Matatawa ka. Tinitikitan kami, inaayos na nung MMDA yung gagawin namin, pupunta kami sa pulis. Alam niyo po, iniisip ko that time, paano ko kaya mapoprospect tong nakabangga sa akin? Mga mens, baliw na ako. Alam mo yun, nabangga ka na, tinitikitan ka na, iniisip mo, paano ko mapoprospect to? Dapat meron akong mapala sa nangyari. Hindi pwedeng wala. Tawag, sabi ko, Lord, ano ba to? Normal pa ba ako? Nabangga na ako at lahat. Yung utak ko, iniisip ko, paano ko mapoprospect to? Kailangan ma-add ko siya sa Facebook. Ganon. Eh di, yun na nga, no. Sabi ko, wala na, nabangga ka na. Wala na akong magagawa. What I need to do is focus ako dun sa positive. 'Di ba meron training ABC rule? Ano ba yung ABC rule? ABC to success, laging tine-training ni Mentor Ikay, attitude. It's how you respond dun sa nangyayari sa'yo. And nung time na yan, grabe po yung naging respond ko sa scenario. Instead na maging negative ako, hindi na ako pumunta sa car club meeting namin, mas pinili ko maging positive, and dun ko na-appreciate, grabe yung training natin. Kinikilabutan po ako ngayon. Grabe yung self-development training. If I was not in this kind of industry,
Saan ko kukunin yung ganong mindset? Saan ko kukunin yung ganong klase ng character, 'di ba? Nasa training, nasa mga mentors natin, mga ments. And during that time, doon ko na-realize how important yung association doon sa mga tamang tao. Guess what? Nasa police station po kami. Hindi ko na lang naisama yung video. Ang naging topic na namin, alam niyo po, barley. Tawa-tawa ako kasi sabi ko kailangan ko mag-form dun sa nakabangga sa akin. Family, occupation, okay, ano bang ginagawa mo? Ano bang trabaho mo? Ganyan-ganyan. Tapos eto nakabangga sa akin, syempre, nagdadrama-drama siya. Ano, breadwinner ako sa family namin, yung nanay ko may sakit, ting! Okay, patay ka sa akin ngayon. I-offer ko yung barley. Sabi ko, dapat may purpose to. Sabi ko, eto siguro yung reason ba't tayo nagkabanggaan. Kailangan ng nanay mo yung barley. Kasi sabi ko, kasi nagba-barley ako, ito yung business ko. Alam mo ano bang sakit tong nanay? Alam mo, feeling ko nawi-weirdohan yung nakabangga sa akin. Actually, nawi-weirdohan siya. Sabi niya, "Ba't ang bait mo?" Kasi parang hindi daw siya nakaramdam sa akin ng inis. Tapos sabi ko, alam mo kasi, ayun nga, kinuwento ko, ganyan-ganyan. Naging interested siya ngayon sa barley. Mga meds. Alam mo, di ba, nagchichika ako doon ng barley. Yung nagta-type na officer na police, chismoso, "Ma'am, ano yan, barley? Nag-aanap po ako ng barley." Na-prospect ko pa ngayon yung police. Alam niyo mga miss, nagta-type siya nung report ko, nagtotok na ako ng barley. Merong 3 pulis nakikinig sa presentation ko ng barley. Saan ka makikita na nakabangga ka na, nakabenta ka pa ng barley? Sabi niya, babalik po ako dyan mga sir, bibigyan ko po kayo ng barley. Hindi na lang po sila nagpa-picture po sa akin, no? Pero the following day, bumalik po ako ng pulis, nag-deliver po ako ng barley. O, di ba? Ang malupit pa diyan, prospect na natin yung mga barley, mga pulis, 'di ba? Even yung naka-disgrasya sa akin, inad ako sa Facebook, syempre nakikita niya yung mga posting natin. Sabi ko, hindi ako papayag na walang mapapala sa nangyari sa akin. And again, if I choose to be negative, hindi ako makabenta. Wala akong prospect. So, thank you, Lord, sa I Am Worldwide Industry. Thank you, Lord, sa community na meron tayo na nade-develop ka talaga personally, no? Kaya mga mens, wag nyo pong i-take for granted ang trainings natin. Kasi sobrang laking bagay. Mai-equip ka talaga. Hindi ko po nababasa yung mga chat nyo dyan. 'Di ba? Power po talaga mga mentors, no? And, ayan po, no? Yung positive, kung paano mo iti-take lahat ng nangyayari sa'yo, ibibigay yung mga tamang tao eh. So, nakapag-build po tayo online, alam naman po natin ngayon, parang almost normal na talaga, no? Sabi ko, hindi naman purong-puro pay-in lang yung pinaprocess ko. Kailangan meron akong mga taong sinasama na sa office. Again, adapt ka ulit. 'Di ba? May training na ulit. Kailangan may binabaliw ka, no? Nakahanap ulit po tayo ng mga taong nagtiwala sa atin. So right now, mga mentors, I'm building my offline team. So nagbi-build po tayo ngayon ulit ng team natin sa Cavite and thank you Lord, we are growing. No? Nagsimula sa isa, dalawa, and right now dumadami na po tayo. So, shout out po sa mga leaders ko, no? And thank you Lord, tayo yung nagiging instrument to help again a lot of people. So, ayun, no? And right now, nandito pa rin naman tayo sa journey natin and we're still striving for more. And very important, kahit anong mangyari sa life mo, ano ba yung deepest why mo? Sino ba yung dahilan mo? Bakit ka bumabangon araw-araw? And for me, nung nagkaanak po ako, dati ang deepest why ko, of course, is my parents. But dumating sa time na ang deepest why ko na yung anak ko. Itong video po na ito ay, grabe, nung baby pa nung anak ko dyan, nabilis ng panahon. Naka-e-bike po kami niyan. Naawa ko sa anak ko kasi hala, kawawa naman yung anak ko, nausukan, naaarawan, nasa e-bike. Hindi pwedeng ito lang yung life na mabigay ko sa kanya. Kailangan may paramdam or merong patunguhan yung ginagawa ko kasi yung ginagawa ko para sa kanya na. Sabi ko, maglalabas na ako ng sasakyan. Yes, para sa business pero para na rin sa anak ko. And 2020 yon during the pandemic, October, 2022, 2 years ago, nakapaglabas po tayo ng sasakyan natin. And sino po ba yung nakinabang, di ba? Yung mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung reason mo bakit ka humahataw. Kung dati, naka-e-bike kami, ngayon, pagpupunta kami ng Kids Zona, ayan, sobrang relax lang siya sa likod. Wala pong may magko-comment, ba't walang seatbelt or walang ano. Malapit lang po kasi, konting kebot-kebot lang. Sobrang nakakatuwa po kasi yung pagdadaanan natin yung what do you call this?
by the end of the day, yung result po ng ating business, yung makikinabang naman dito is yung talagang reason why we are doing the business, 'di ba? And sa case ko po, yung anak ko, 'di ba? So, of course, ang pinaka the best of all is yung quality of life. Yung nabigay po ni I Am Worldwide sa akin. Where nade-develop tayo, kumikita tayo, and hindi ko naman masasabi na 101% parang mentor Ikay and mentor Peach or mentor May na tayo na we have the time freedom. Kailangan pa rin nating humataw. Pero ang pinaka the best sa lahat is hawak natin yung oras natin. Unlike dati, na nagtatrabaho ako, pag umuwi yung husband ko, hindi ako makapag-leave agad kasi may trabaho ako. Pero dito kasi, umaga, tanghali, gabi, you can do the business anytime, anywhere. So, anong nangyayari? The quality of life that we have here is sobrang solid. 'Di ba? Kung mapapansin niyo kahit papaano nag-glow up naman tayo compared dun sa time na nagko-call center ako, 'di ba? Kasi walang stress, 'di ba? 'Yun yung masarap po sa ginagawa natin. And actually, tapos na rin po ako sa sharing ko. Share ko lang po 'tong video na 'to. If you feel like this vine right now, so close to your next goal, but just not quite there, and potentially really frustrated about it, just remember how far you've already come, how many steps you've already made to get to where you are currently, and how many times you've felt this feeling of being so close, but not quite there, and how it eventually comes. Ayun. Mga miss, dumating rin po ba kayo dun sa point nung paggawa mo ng negosyo, no, na parang ang layo mo pa dun sa gusto mong makuha? Parang ang layo pa nung gap mo kung nasaan ka ngayon and where you want to be, 'di ba? But you know what? God is good. Pinakita niya sa akin yung isa pang gap. And that's the gap between where I am now and where I used to be. Kung makita niyo po sa video, ang dami ko na palang nalagpasan, ang dami ko na palang challenges na nalagpasan na kasama si Lord. Hindi man dito kay I Am Worldwide, but I assume mga mentors, sa life natin, even nung bata tayo, di ba? Ang dami na nating nalagpasang struggles na andito tayo ngayon. As a matter of fact, andito tayo ngayon, 54 na tao nag-uusap. Ibig sabihin, ang dami na nating challenges and nalalagpasan at victory na nakuha kasama si Lord. Hindi niya tayo iniwanan. What more pa sa mga susunod? Tama ba? Malayo pa, pero malayo na. And sabi nga, the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi niya nga tayo iniwanan nung time nag-struggle tayo eh. Sa life natin eh, bago tayo mag-IM, ang dami na nating challenges na nalagpasan. Kasama siya. Kaya nga tayo nandito kay IM. Ngayon pa ba tayo mag-stop? Ngayon pa ba tayo titigil? Sorry, medyo naging emotional ako. Mga mins, wag po tayong tumigil. Kasi siya nga hindi tayo tinitigilan eh. Tsaka hindi tayo sinusukuan eh. 'Di ba? Di ko naman masasabi na ang laki na ng nung achievement ko kay I'm Worldwide, pero grabe na po yung nagawa ni IM and ni Lord sa akin. And I know marami pa tayong makukuha dito kay I'm Worldwide. So, panghawakan mo lang yan mga mes, kung hindi ka pinapabayaan ni Lord, wag kang titigil. Maniwala ka lang kay God, maniwala ka sa company mo, maniwala ka sa mentor mo, maniwala ka sa sarili mo. Okay? And by the end of the day, yun nga, ano ba yung purpose mo? Ba't ka nandito? So, yun lang po mga mentors. Maraming maraming salamat Mentor Ikay and Team Eagle sa pagbibigay po sa akin ng opportunity na makapagbahagi po ng journey ko for today. And again, my name is Melody and I am worldwide.